House Tri-Committee nagbabala sa mga ipinatatawag na vlogger at social media personality. Ang mga hindi sisipot sa nakatakdang pagdinig bukas, maaari na anilang marap sa contempt at detention order. Ang sentro ng balita mula kay Mela Les Moras. Kasado na ang ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee bukas ukol sa paglaban sa fake news at disinformation online. Ayon kay TRICOM Overall Chair Dan Fernandez, kapag hindi pa rin sumipot ang mga vlogger at social media personalities na pinaharap nila, kabilang na si dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles, maaari na silang maharap sa contempt at detention order. Para kay Fernandez, maituturing ng national security issue ang disinformation, kaya't hindi nila hahayaang manatili ang pagpapakalat nito sa social media. Maging ang ilang kongresista, dismayado na rin sa pagtindi ng mga fake news sa bansa, lalo na noong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't inaasahang kabilang na rin ito sa matatalakay sa pagdinig bukas. Palala ng palala lalo na nung time ng arrest ni Duterte. Nagpapakita ng napakaraming mga rallies, hindi naman pala yun dito, no? Hindi naman pala dito sa Pilipinas. So, ang mga fake news umabot pa sa pag-iiba ng mga itsura or ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. So, ginagamit talaga ito ngayong pamamaraan na lalong kumalat yung mga malicious at saka mga talagang hindi totoo na mga pangyayari o balita. Maging ang Malacanang, batid na rin ang pangangailangan ng pagbuo ng mga bagong polisiya laban sa fake news, partikular na sa mas mahigpit na pangangasiwa sa social media. Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan yung tinatawag nating whole of nation approach. Kahit po ang Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at aaksyon na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-resign ang Pangulong Marcos.